Tayo po'y manalangin, Panginoon Diyos. Maraming salamat po sa iyong kabutihan, sa kaluwalhatian na naririto ngayon sa gabi na ito, Panginoon. Patuloy mo kaming palakasin. And as we hear your word, Lord God, gamitin mo po ang iyong lingkod. Wala po siyang magagawa kung wala ka, Panginoon. And ang iyong salita, Panginoon naman, ay maging kalakasan ng bawat kaluluwa na naririto hanggang sa makaabot ng online, makaabot ng tinig na ito. Maraming salamat, Panginoon. Ito pong aming samot na langis sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. And ating pong verse for tonight is from John chapter 15, verse 16. Guys, ito. Meron po ba? If wala, sabay-sabay po nating basahin. You did not choose me, but I chose you and appointed you to go and bear fruit, fruit that will last. Then the Father will give you whatever you ask in my name. Ay mga kapatid, pag ang gusto ng kaaway, i-twist yung salita ng Panginoon. Amen po ba? Kumbaga parang totoo, pero kasinungalingan galing sa kaaway. Ito yung gusto ng mundo. Uy, whatever you ask in my name, ibibigay. O sige, hiling tayo. Hiling tayo ng sports car. Wow, ipagkakaloob. Whatever daw eh. Whatever you ask in my name eh. O hiling tayo, ano pa ba? Mga million na nakalatag lang dyan. Parang ganyan, no? Whatever you ask in my name. Pero hindi po mga kapatid, parang binabaliktad ng kaaway po, no? Pero pag umpisahan natin sa pinakaumpisa ng verse, na hindi ang Panginoon ang pumili sa atin. Siya ang unang pumili sa atin, siya ang unang nagmahal. We love because He first loved us. Siya ang unang kumatok. So, ito mga kapatid, dito nag-umpisa sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi po sa ating ganang sarili. And if we continue, sabi doon, pinili tayo ng Diyos and appointed to go and bear fruit. Sabi ni Kuya Chris kagabi sa Bible study na meron tayong assignment. Merong inassign si Lord sa atin ng mga ministries na mga dapat nating gampanan. Ito yung sinasabi ng Bible na inappoint tayo upang mamunga. Amen po ba? So ano po ba yung bunga na yon? Yun ba yung mga pinaghirapan natin na pag nakita, wow, may bagong sasakyan, namunga yung kanyang paghihirap. Wow, may bahay at lupa, namunga yung kanyang paghihirap. Yun po ba yun? Sabi ng verse, a fruit that will last. Ano po kaya yung fruit na yun? Alam natin na ang fruit ay nanggagaling sa banal na Espiritu. Amen po ba? The fruit of the Spirit is, ano po? Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. Yun po, a fruit that will last. Sa ating po mga buhay, ine-expect po tayo ng Panginoon. Ginagawa natin ito na dapat tayo mamunga, hindi para, ay kailangan magbunga ako kasi inatas sa akin ng Panginoon, inappoint sa akin. Kailangan magbunga ako para makita ni Lord na namumunga yung aking spiritual na buhay. Ganun po ba yun? Di ba po, iniligtas tayo ng Panginoon, hindi para, tayo'y gumagawa, tayo'y namumunga, hindi para maligtas. Amen po ba? Tayo po'y namumunga dahil ligtas na tayo. Kaya doon po nakikita na ang buhay ng isang Kristiyano ay tunay na nakakilala sa Diyos kapag siya'y namumunga. Dahil niligtas siya. Niligtas siya ng Panginoon, inappoint siya ng Panginoon to bear fruit, a fruit that will last. And pag-ibig, yung kaligayahan, nakikita sa atin. Hindi po ba? Amen po ba mga kapatid? Kaya itong purpose nito, itong pag-appoint sa atin ng Panginoon ay may purpose. Yun po yung pagbunga natin, mga kapatid, ay makita ng mundo na ang mga Kristiyano, ang mga anak ng Diyos, mayroong pagmamahal, may kababaan loob, may kahinahunan,
may pagtitiis. Ayun po, kung i-reflect po natin yan tonight na kung nakikita sa atin yung mga bunga ng Espiritu Santo. And ina-assure tayo ng Panginoon na kapag tayo, ang John 15 po kasi ang context niya, if you remain in me, kapag tayo nakakabit sa Kanya. John 15, true vine. Amen po? Buong chapter. Kapag tayo nakakabit sa Kanya na tayo'y mamunga. Dahil pag ang isang sanga na hindi nakakabit sa puno, ano po yun? Di ba po patay? Patay po at hindi namumunga. Kaya, we remain in the Lord, we remain in His presence, and as we continue, mga kapatid, na nakakabit sa Kanya, we become more like Him. Amen po. Madsinin niyo mga kapatid, kapag hindi tayo nagbababad sa salita ng Panginoon, hindi tayo nakikita sa mga gawain, di ba parang ano po, parang nawawala yung connection natin sa Lord. Kumbaga, dumatating sa point na, kumbaga, the more na hindi tayo nagbababad sa salita ng Diyos sa panalangin, the more na nawawala yung connection natin. Parang wifi po, no? So, pag nandito ka sa loob ng sanctuary, nakatodo yung wireless net 1. Amen po ba? Nakatodo. Pero pag nandun ka na sa labas, pag lumalabas ka na, unti-unti yung bar ng wireless, di ba, bumababa. So, kumbaga, the more na hindi tayo nag-i-involve sa gawain, sa salita ng Panginoon, sa pananalangin, ayun po, kumbaga, para siyang sanga na unti-unti nang hindi nakakabit dun sa puno. Amen po ba? So, the Lord is expecting us, hindi para sa ating sariling salvation, dahil in-appoint tayo para mag-bear fruit. Iniligtas tayo ng Panginoon, gagawin natin itong mga bagay na ito, ang mga pananalangin, ang pag-intercede sa mga may sakit sa ating bansa. Gagawin natin ito, hindi dahil para salvation by works, hindi po. Ginagawa natin ito dahil iniligtas na nga tayo ng Panginoon. So, the Lord is expecting us to pray for these people. Grabe po ang nangyayari po sa ating bansa, ano po, no? Sobrang nagigrief po yung ating spirit. Kaya nakikita mo yung walang pagmamahal, wala yung bunga ng Espiritu Santo. Kaya ngayong gabi, and as we continue to worship, to pray, nawa, may i-reflect natin yung John 15:16. Nawa din maging memory verse din natin na hindi sa ating ganang sarili. Una, ang Diyos ang pumili sa atin. Siya ang unang nagmahal. And we are appointed to go and bear fruit, mamunga. And ang bunga na ito ay hindi mga material na bagay, kundi merong eternal value. Amen po ba? Fruit that will last. Then the Father will give you whatever you ask in my name. So yung mga prayers natin for tonight, have this faith na naririnig ng Diyos, ipagkakaloob ng Diyos. Dahil ang mga anak niya sa BCC ay namumunga. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. Tayo po yung manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa iyong paalala sa amin na ikaw ang pumili sa amin at hindi kami. And Panginoon, nawa, we ask in Jesus' name, we ask in your name, Lord God, na ang pag-ibig, ang kagalakan, kapayapaan sa aming mga puso, pagtitiis, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili ay mag-manifest po ang mamunga sa mga anak mo dito sa BCC. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming salamat na langit sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.